worship the Lord. Hallelujah! Nainiwala po ako na ang bawat isa ay nananabik sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Tila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Yes, Lord. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang tao, ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Let's clap our hands to Jesus. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat sakit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Tunay nga na walang kamatay ang pag-ibig mo, Jesus. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumayan. Galingan ay nakamtan, buhay ay sumiyan. Dapat lang na mapurihan ka. Pasasalamat ay sasambitin ko'y na. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang maliw, nadarama bawat sakit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Amen! Hallelujah! Sabay-sabay nating awitin. Bigkasin sa Panginoon. Pinatunayan mo. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo, Yes, Lord. sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay kang totoo. Pinatunayan. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay kang totoo. Amen! Let's give our best clap to Jesus. Dahil karapat-dapat kang purihin, sambahin at dakilain. Hallelujah! Sa banal mong pag-ibig, yakap mo walang maliw, nadarama bawat sakit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Puso ko
ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na walang makakapantay sa dakilang pag-ibig mo, Jesus. Kaya maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Bago nating awitin tong kanta ko, dalangin ko na damahin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Awitin natin to na buong puso, nang may pasasalamat, nang may pagdakila sa ating Ama. Hallelujah, Lord. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng hapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunyan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa awitin natin. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng kapal at wagas mong pagsinta. Yes, Lord. Habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karunyan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran
Salamat, Panginoon. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kaluyan. Yes, Lord. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kalubihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Ng pagtarungan at katwiran na kahit isa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit mo sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. O napakabuti mo, aming Diyos. Ang iyong ika'y tulungan at ibigay. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong ika'y tuluan at liit ka. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sabay-sabay nating awitin sa ating Panginoon. Taas natin ang aking mga kamay. Napakabuti mo, Yes, Lord. aming Diyos Ama. Ang iyong ika'y luluan at liit ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Minsan pa awitin natin ng buong puso. O napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluan at liit ka. O Diyos, napakabuti
Papurihan natin siya dahil siya'y karapat-dapat purihin, sambahin at dakilain dahil napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Narito kami muli upang makinig sa iyong salita at sa mga nais mo pa na ipahiwatig sa amin. Nais namin gawin, O Diyos, upang mapalaganap pa ang iyong pag-ibig. Maranasan ang iyong kadakilaan. Ang biyaya mo, O Diyos, ay maranasan din ng marami. Kaya dalangin namin, Banal na Espiritu, ang malayang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Ikaw may iangat, ikaw may taas, ikaw marinig. Sa ngalan na Jesus, ito aming dalangin. Amen at amen. Okay, so loving those outside the camp. Kung titingnan natin ang ating paligid, may napipili ba kayo o masasabing si ganito, gusto ko siya, pero yung si ganon, ayaw ko. Si ganon, inis ako. Parang kulang na lang ay panalangin mong pag naglalakad ay madapa ka sana. Mahulog ka sa kanal. No? Pero sa Kristiyano, wala nang dapat ganon. Amen? Kaya ito po yung puso ng Panginoon na gusto nating makita. Sa Hebrews chapter 13, verse 12 to 13, so also Jesus suffered and died outside the city gates to make his people holy by means of his own blood. So let us go out to him outside the camp and bear the disgrace he bore. Sa Tagalog, gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin ang mga tao sa kanyang kasalanan o sa kanilang kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. So, dito makita natin ang pag-ibig talaga ng Panginoon. Na ang pag-ibig niya hindi lang na-confine doon sa loob. Tayo-tayo na lang. Kundi ang Panginoon ay ni-reach out niya maging nasa labas. Yung mga hindi ka nais-nais, ibig sabihin namatay ang Panginoon para sa lahat at dapat maaranasan ng lahat ang kanyang pag-ibig kahit na ay siya ay nasa labas pa ng camp o ng comfort zone natin. No? Nandoon sa malayo, malapit, pero hindi siya kabilang, dapat natin siyang abutin at mahalin. May naisip na ba kayong mga kapitbahay na ganon? Sa loob ng bahay, na ito, siguro dapat ko nang abutin ng pag-ibig ng Diyos. Okay, so pag-usapan natin patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Itong, alam naman natin, no? At sino bang hindi nag-celebrate ng araw ng puso? Sino na nag-celebrate dito? Ayaw niyo aminin? Wala daw wala daw ka-date. So, kailangan bang ka-date para i-celebrate ang araw ng puso? Yun kasi ang espiritu na namana mula pa noong ancient times. Balikan natin, magkaroon tayo ng trivia. Saan ba nanggaling itong Valentine's Day?
May alam na kung sino nakakaalam. Bago pa ang Panginoon namatay sa krus o mag-umpisa ang Christianism, ang ancient Romans ay nagsa-celebrate ng isang festival during, nag-umpisa sila ng February 13, 14, and 15. No? 3 days na celebration. At sineselebrate nila in the Feast of Lupercalia. Lupercalia. Ayan, Lupercalia. So, mahabang istorya, sino ba si Lupercalia? Basta dito nag-originate yon sa date na ito. So, ano ang ginagawa nila? No? May mga rituals, may animal sacrifices, madugo, no? Pero may walwalan. No? Yun, isang klase ng painting yan, no? Pinakikita ang ginagawa. Inuman dito, revelry, kasiyahan, at meron silang ritual na ang mga babae at lalaki ay naglalagay ng pangalan sa jar at then bubunutin at pagpaparisin at magi-enjoy sila. So doon nag-originate ang Lupercalia. Yun yung kanilang ginagawa. At marami pa, no? Marami pang iba na ginagawa nila na hindi talaga ayon sa kagustuhan ng Diyos. Now, paano napasok ang Valentine's Day? So, pagkatapos ng si Constantine the Great, no, ay dineclare niya ang Roman Empire na maging Kristiyano. No? Decree by decree. So, hirap noon. Without conversion, paano ka magiging Kristiyano? Isinabatas lang. O, lahat ng nasasakupan ko, sabi ni Constantine, ay Kristiyano na. Ano kayong dating sa mga tao noon na wala namang idea ano ang Kristyanismo? No? So, idinecree. So, habang yung Kristyanismo ay umiiral, patuloy itong ginagawa, itong mga festives na ito. Kasama na rin yung Feast of Saturnalia, na pinalitan naman ng Feast of Nativity. No, ano yon na sineselebrate pag Christmas? December, that is Christmas, no? Feast of Saturnalia sa December, pinalitan nila ng Feast of Nativity. So, unti-unti inaalis nila yung pagan practices na ito. Pagdating ng 5th century, inabolish nila itong Feast of Lupercalia at pinalitan nila ng Valentine's Day. Paggalang nila sa isang pari na martyr, pinatay dahil sa kanyang pagsuway sa emperador. Ang utos sa emperor ay walang lalaki, binata, na kaya nang makipagdigma ang mag-aasawa. Walang ikakasal. No? Pero sumuhay itong si Valentine, sabi sa history. At dahil doon nakulong siya, at siya ay in-execute, pinatay. So, pag-alala sa kanya, dahil doon sa kanyang stand na yon, ipinalit ngayon yung Feast of Valentines, o Valentine's Day na ang tawag nila. But the Spirit ay naroon pa rin. No? Na sineselebrate ng magjowa lamang. No? Parang binigyan nila ng diin doon. Kung makita nyo ngayon, panahon, no, hindi ako magse-celebrate ng Valentine's, wala akong partner. No? Kaya nga ang tanong natin, kailangan ba talaga? So, tayong mga Kristiyano, hindi na natin ito tinatawag the Valentine's Day. Nagse-celebrate tayo ng Heart's Day. Puso, pag-ibig, at lalong higit, atin pong ini-exalt ang pag-ibig ng Diyos. So, may natutunan mo tayo sa kaunting trivia. Pwede rin yung i-research, makikita nyo. No? Research nyo, makikita nyo yan. So, yun. Pero, ang kagandahan sa Valentine's Day o Heart's Day, ay binibigyan diin ang pag-ibig.
At tayong mga Kristiyano ay dadalhin natin ito sa tama. Ang ating pagse-celebrate ay sineselebrate natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ano mga sabi sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak at ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe, no? Gayon na lamang. Pag sinabing gayon na lamang, matindi ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa sangkatauhan, sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon, atin pong titingnan itong kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Last Sunday, ano yung natutunan natin? The greatest commandment. Love God with all your heart, with your soul, with all your mind, and with all your strength. And love others or your neighbors as yourself. So, yun. At ang ating titingnan ngayon ay loving others. Loving our neighbor. Loving those who are outside the camp. Okay. Sa worship po natin kanina, ano yung unang-unang lyrics? Tumugma eh. Habang hindi karapat-dapat, tama ba ako, Ate Ana? Na pag-ukulan ng wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang suklian, ano yun? Sunod? Ayan. Habang walang kakayanan, thank you, Kathleen, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Tingnan natin yung pre-chorus. Huwag na natin kantahin, no? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng di kayang tumbasan. Saan ba ito nakuha? So yung titingnan natin yung pag-ibig ng Diyos, no? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nung tayo ay hindi pa sumasampalataya sa Kanya. Nung tayo ay kaaway pa, nung tayo ay makasalanan pa. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ganun din sa Ephesians chapter 2. No? But God, who is rich in mercy because of His great love with which we love us even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So sa dalawang verse na ito, ang sinasabi, habang tayo makasalanan pa, habang malayo tayo sa Diyos, habang palpak na palpak yung buhay natin, minahal na tayo ng Diyos. Minahal na tayo ng Diyos. So God's love knows no boundaries. He doesn't wait for us to acknowledge and believe in Him before He sets His love on us. Hindi na inintay ng Diyos na mahalin mo muna siya. Minahal na tayo ng Diyos kung sino tayo noon pa man. Alam natin ating mga sarili sino tayo. Merong mga tingin nila sa sarili nila, ang bait nila, pero ang layo naman nila sa Diyos. Meron naman tingin nila, ang lapit nila sa Diyos, pero ang gawa nila, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Bagamat ganon ang kalalagayan, mahal ng Diyos ang lahat. At yung pag-ibig na yan, kung atin itong naranasan, ang nais ng Lord, ipahayag din natin sa ating kapwa. Kung ginawa ng Diyos yan sa atin, nais ng Lord, gawin din natin sa mga taong naroon sa labas. So, ang the best ay makikita natin sa mga example ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paano niya inabot yung mga tao na sa tingin ng marami, makasalanan, hindi karapat-dapat sa kabanalan ng Diyos, ngunit patuloy pa rin niyang inabot. So tingnan natin ang kanyang mga halimbawa. No? Si Jesus, ang ating Panginoon, ay very comfortable
in the presence of sinners. Ano ibig sabihin noon? He wasn't intimidated by them, nor was he judgmental of them. So ang unang titingnan natin sa kanyang ginawa ay ang pagtawag niya kay Matthew, si Mateo. Okay? The tax collectors and the sinners. Sa Matthew chapter 9, verse 9 to 13, medyo mahaba ito. Babasahin ko na lang at kung may notes kayo, pwede nyo isulat at basahin nyo sa bahay. Basahin ko sa Tagalog. Verse 9 to 11 muna. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang nakita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" So, ano nakita natin sa Panginoon Jesucristo? Tinawag niya si Mateo. Anong trabaho ni Mateo o ni Matthew? Tax collector. Masama ba ang tax collector? Masamang tao ba? Sa Biblia, tinuring na ang tax collector na makasalanan at talaga namang kinamumuhian ng mga residente o ng tao, no? Anong katumbas ng tax collector ngayon? Hindi naman lahat sa kanila ay masama. Pero dahil nga dito sa Bible pa lang nakita na natin ang mga ito, no? So, may mga taong mababait sa BIR. Pero marami ring doong talaga nasisilaw lamang, natutukso. At dapat sila'y maabot na salita ng Diyos. So, si Mateo, si Matthew, na sumulat ng aklat ng Matthew ay isang tax collector dati. So, isa siyang masamang tao sa tingin ng marami. Ngunit siya ay tinawag ng Diyos. Anong ginawa ni Matthew? Sumunod, inanyayahan sa bahay at nagkaroon ng kainan. So, nung sila'y nagkakainan na, sino yung mga dumating? Dumating yung marami pang maniningil ng buwis. Ito siguro, no? Kasi sila nagbabahay-bahay. Sinisingil nila lahat ng tao. Ito si Matthew, nakaupo lang sa isang parang opisina. So, makikita rin natin dito ang isang uri ng tao at ugali, ang mga Pariseo. Ang mga Pariseo, sila ay mga high officers ng church, kung tawagin, o templo nila noon, ng kanilang religion. Sila nakakaalam ng salita ng Diyos, sila nagtuturo. At sila rin yung mga high officials ng kanilang lipunan. No? Sabi ng iba, ang katumbas nito ay parang mga congressman. At sila rin ay mataas ang pwesto sa kanilang relihiyon. Pero ano ang ugali nila? Sila yung tinatawag na merong holier than thou attitude. Ano yung ibig sabihin nun? Mas banal ako kaysa sa iyo. Mas mabuting tao ako kaysa sa iyo. No, laging tingin niya sa sarili niya, mabuti ako kaysa sa iyo. Ganun ang tingin ng mga Pariseo dito sa mga taong lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Makasalanan, walang kwenta. At naalam nila na ang Panginoon ay nagtuturo at nagsalita ng Diyos o nagsishare ng gospel, pero bakit nakikihalubilo itong Panginoon ninyo, itong guro ninyo sa mga masasama o mga makasalanan at itong mga tax collectors? Tayong mga tao, pwede tayong makisama sa mga taong hindi
gumagawa ng mabuti. Pero ang warning lamang ay huwag tayong makisama. Nakuha niya ibig sabihin. Pwedeng makisama at huwag makisama. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi porkit naroon, kasama niya ang mga tax collector, kanya na itong kinukonsinte. O okay lang yang ginagawa niyo, sige, pagpatuloy niyo. Basta, lapit lang kayo sa akin. No? So hindi. Ang Panginoon nangangaral para maituwid sila. At ang bunga nga niyan ay si Mateo. Ano nangyari kay Matthew? Naging, di ba, tagasunod ng Panginoon, sumulat, naging alagad. Ang lahat ng sumusunod sa Panginoon ay nababago ang buhay. Kaya yun yung kanyang adhikain ng Panginoon. Bakit siya pumunta roon? Upang ang mga taong makasalanan ay madala niya. Maalis niya doon sa kinalalagyan. Kinasadlasadlakang masama. Verse 12 to 13, tuloy natin. Ngunit nang narinig niya ito, ay sinabi niya, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. So ano ang intensyon ng Panginoon? Bakit pumupunta siya roon sa mga makasalanan? Dahil gusto niya itong tawagin patungo sa kaliwanagan. Nakakalungkot ngayon, mga Kristiyano, sabi na, barkada ko yan eh. Gusto ko silang madala sa Lord. Kaya sumasama siya ngayon sa mga lahat ng gawain nitong barkada niya. Kaya lang, imbis na makisama lang siya, nakisama pa rin siya. Katagalan, ano nangyari sa kanya? Nahatak na siya. No? Tandaan natin tayo mga Kristiyano, tayo ang dapat humatak at hindi tayo ang nahahatak. So yun ang layunin ng Panginoon. Sinabi niya, kayo na palagay nyo malinis, wala kayong sakit, hindi nyo kailangan ng manggagamot. Pero ang mga makasalanang ito, sila ay may sakit. Spiritually sick, kailangan nila ng manggagamot. Yun yung intention ng Panginoon. Abutin ang mga taong ito. Kaya dito ay minsan pa nabukulan ng Panginoon ang mga taga-Pariseo. So nakita natin sa Panginoon na talagang ang panawagan niya ay kanyang tinayuan. Na abutin ang mga makasalanan at dalhin sila doon sa repentance at sumunod sa Panginoon. So ganoong katindi ang kanyang love and compassion sa mga taong makasalanan. Hindi siya judgmental, kundi nais niyang abutin ang mga taong ito upang magbalik loob sa Panginoon. Ikalawang tao na encounter ng Panginoon, isa rin tax collector at siya ay si Zacchaeus. Sa Luke chapter 19 verse 1 to 10, okay, sundan nyo kung may Bible kayo. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay isang punong maniningil ng buwis at mayaman. So, chief collector ito. Mas nakakataas kay Matthew. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Subalit hindi niya magawa dahil sa karamihan ng tao sapagkat siya ay pandak. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita siya. Sapagkat siya ay daraan sa daanang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali at bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya't siya nagmamadali, bumaba at natuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita na ito ay nagbulungan silang lahat at nagsabi, siya ay pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon,
ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako, kanino man tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Now, itong si Zacchaeus. Siya'y pandak. Hindi niya makikita ang Panginoon dahil ang Panginoon, habang naglalakad noon, ay napapaligiran ng napakaraming tao. Superstar ang Panginoon noon. So, anong ginawa niya sa pagnanais niya? Narinig din niya ang tungkol sa Panginoon. Mahabagin, mapagpatawad, at alam niya kung ano yung kalalagayan niya bilang isang tax collector. Bakit niya gusto makita ang Panginoon? Dahil gusto niyang mabago ang buhay niya. At yun ay nakita ng Panginoon. Now, sa verse 4 and 7 na ating binasa, nakita niya, kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa puno. Mapansin siya ng Panginoon. Kaya napansin siya at tinawag siya at sinabihang, tara sa bahay niyo. Ako ay makikisalo sa iyo. Ngunit anong tingin na naman ng mga Pariseyo? Ayan na naman, pumunta na naman siya sa isang bahay ng makasalanan. Pero ang Panginoon, anong intensyon niya? Upang ang taong ito ay madala sa kaliwanagan. Na itong istorya ni Zacchaeus ay parang kwento ng isang tao na nahulog sa hinukay niya, malalim, isang pit. Hinukay niya dahil nahulog siya roon, maraming dumaan at nakapansin. Napansin siya ng isang Christian Scientist. May Christian Science kasi na kulto, relihiyon. Nung nakita, anong sabi sa kanya? Nasa isip mo lang na ikaw ay nariyan at nahulog. Naalala ko tuloy, biruan naming mga anak ko. Pag nagbumotor kami at umulan, Daddy, umuulan na. Anong sabi ko? Nasa isip mo lang yung ulan. Pero ganun yung mga denying, pero nasa isip lang daw. Nasa isip mo lang yung sitwasyon mo. Naisip mo lang, pero nandoon, naghihirap na. No? Ang mga Pariseyo, ang tingin sa kanya, ang nahuhulog lang sa butas ay ang masasamang tao. Dahil masama ka, kaya ka nahulog. No? Yung mga maniningil na kapwa na buwis, ang tanong naman, anong ginagawa niyo sa butas? Nagbabayad ba siya ng buwis diyan? So, iba't iba yung pananaw, di ba? Sabi naman ng isang charismatic man, just confess that you are not in a pit. I-confess mo lang na wala ka wala ka dyan sa hukay. Okay ka na. Sa mga bagay na talagang wala sa hulog, no? Sa tingin. Pero ang Panginoon, nung nakita ang isang tao sa hukay, inabot niya ang kanyang kamay at ito'y kanyang iniahon. Katulad ng ating example na nakaraang linggo sa Good Samaritan, yung mga taong magagaling, iniwasan nila ma-involve doon sa taong nakita nilang binugbog. Baka sila ay balikan, baka sila ay pag-initan ng gumawa, o baka ma-contaminate sila dahil sa rituals o religious belief nila na pag sila ay humawak sa isang patay ay magiging unclean sila ceremonially. Pero ang Good Samaritan, hindi niya inisipan lahat. Inabot niya ang taong nangangailangan. So, ganun ang Panginoon. So sa Zacchaeus, sa kanyang kalalagayan, inabot ng Panginoon. At yun na nga, ang bunga, nagbagong buhay si Zacchaeus. Nagsisi siya. Kita natin na ang Panginoon, yung puso niya talaga ay, yung
nandoon yung kahabagan na gusto niyang maabot yung mga taong nalulugmok, no? Nalulugmok sa kasalanan, nalulugmok sa kababaan ng kalalagayan ng buhay. In Psalms 138 verse 6, though the Lord is on high, yet He regards the lowly, but the proud He knows from afar. Bagamat ang Panginoon ay mataas, Kanyang pinahahalagahan ang mababa, ngunit ang palalo ay nakikilala niya mula sa malayo. So ang puso ng Lord laging malapit doon sa mga mababa. No? Kasi laging nakakasalimuhan niya itong matataas. Sino yung sinasabing matataas dito? Itong mga Paraseyo. Yung iniisip nilang sarili nila, magaling sila, malinis sila. No? Dahil sa kanilang kalalagayan. So ikalawa na ang Panginoon na nakasalamuhan niya. No? Una, yung dalawang tax collector. At ito, ikalawa naman, ay ang Samaritan woman. Ito ay mababasa natin sa John chapter 4, verse 5 to 26. Mahaba, no? Ikukwento ko na lamang. Okay, so habang ang Panginoon ay naglalakad, nakadama ng pagod, napadaan sila sa balon na inabilin pa noon sa kanilang ninuno, Jacob's Well, kung tawagin. Nung siya ay nagpapahinga doon, nakaupo, ay biglang may dumating na babae. At ang sabi ng Panginoon, pwede mo ba akong bigyan ng inumin? Ang sagot ng babaeng ito, isang Samaritana, Ginoo, wala po akong pansalok. Kaya nag-alok ang Panginoon, kung nais mo ng tubig na hindi ka na mauuhaw magpakailanman, ako ang magbibigay sa iyo. Kaya sabi ng babae, Samaritan, Panginoon, bigyan mo ako niyan. No? The living water na hindi ka na mauuhaw. So, yung conversation nila, unti-unting nauuwi sa spiritual. No? Hanggang sinabi nung Samaritan woman, Ginoo, nababatid kong ikaw isang propeta. No? Sa verse 16 to 17 and 18, no? Basahin ko. Sinabi sa kanya na Jesus, umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Ang babae sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo. Wala kang asawa sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. So yan, napatunayan ng babae, no? Isang propeta, alam ng kanyang kalalagayan. So ano ba itong Samaritano? Itong mga Samaritans. Okay. Napaliwanag natin nung nakaraan. Itong mga Samaritano ay mga taong kinaiinisan ng mga Hudyo. Ayaw nila ito makasalimuha. Pag sila'y nagkakasalubong sa daan, umiiwas ang mga Hudyo. Kahit na siguro maputik yung kanilang detour, gagawin nila. Huwag lang makasalubong ang mga Samaritano. Ngayon, ang kausap ng Panginoon na isang Samaritana. Sa unang bahagi, sinabi pa ng babae, kayo'y Hudyo at ako isang Samaritana. No? Bakit kayo nakipag-usap sa akin? So dito makikita natin na ang Panginoon ay walang itinatangi. Kahit na sino ka na nangangailangan noon ng kaligtasan, ay lalapitan niya at aalok niya ng buhay na walang hanggan. So pinakita niya ang pag-ibig sa lahat, maski sa kinaiinisan ng marami. So ang resulta, yung bayan ng babaeng ito, na i-share yung gospel. No? Na i-share yung kabutihan ng Panginoon. So, ano makita natin? Ang Panginoon ay umaabot sa mga taong sa tingin ng marami ay walang pag-asa. Mga taong kinamumuhian, mga taong kaaway, ngunit ang kanyang pag-ibig
sa mga taong ito hindi kumukupas. Ang nais niya, mapabuti ang mga taong ito. Kaya nga kung babalikan natin ang ating mga sarili, sa mga taong ayaw natin, kinainisan natin, kaaway natin, ano talaga yung nasa puso natin para sa kanila? No? I-text nyo na lang sa akin. Message. Joke lang. No, kayo lang po nakakaalam. No, hindi ko naaalamin. Kaya, ang pangaral ng Panginoon sa atin, ano man ang ginawa nila, ano man ang nangyari, ano man sitwasyon nila, ang aral ng Panginoon, abutin natin sila. Sila ay nangangailangan ng kaligtasan. Sila ay mapapahamak kung hindi natin sila aabutin. Ito yung sukdulan, no, ng sinabing, love your neighbor as yourself. Ayaw mong sarili mo'y mapahamak. Ayaw mo mapadapuan langaw ng lamok. No? Halos ganun din ang gawin mo sa neighbor mo. Ayaw mo magutom yung neighbor mo. Kaya, ang sarili mo, di ba? Kaya huwag mo hayaang magutom din yung katabi mo mamaya. No? Love your neighbor. Maraming masaya at maraming magbigayan, huwag kayong umasa sa no, binibigyan ko lang emphasis, paano mo mamahalin ang iyong kapwa? Ano nga yung golden rule na nabanggit natin? Huwag mong gagawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin ng kapwa mo sa iyo. No? Gawin mo sa kanya yung nais mong gawin din sa iyo. So, ang the best na magagawa natin sa ating neighbor is to share the gospel of salvation. Kung alam natin na siya ay hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, pag-pray natin. So, bawat isa sa atin ngayon ay bibigyan ko ng assignment. Mag-pray kayo ng 3 na kapitbahay ninyo na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung hindi pa ha, pag-pray natin sila na makakilala sa Lord. Kung maaaring pag-fasting natin sila, pakita natin yung pag-ibig natin ng Diyos sa kanila. Kung sila man ay kaaway nating kapitbahay, ay huwag mo nang bibiglain. No? Pag-pray nyo muna. Ipag-pray pa lang parang hirap na, di ba? Pero umpisahan natin sa prayer. So, hindi lang ito sa kapitbahay, kundi doon sa loob ng tahanan natin, mga taong hindi pa nakakilala sa Lord, umpisahan natin. Pag-pray natin sila. No? Huwag mo muna natin bibiglayin, sama ka sa church. Sama ka na. Huwag muna. Pag-pray natin sila, pag-pray natin ang husto, makikita natin kikilos ang Panginoon. Lagi kong natatandaan yung sinabi noon sa Campus Crusade. Before you talk to man about God, talk to God about that man. Bago mo sabihin ang Diyos tungkol sa isang tao, no, kausapin mo muna ang Diyos tungkol dito sa taong ito. Ibig sabihin, pag-pray mo muna. No? At mayroong magandang resultang mangyayari. Dahil ang Lord ang siyang kasama nating kikilos upang abutin ang mga tao sa labas. Kung tayo lang ang kikilos sa sarili nating sikap, sarili nating diskarte, gaano man kaganda ang ating intensyon, kung kulang sa panalangin, hapyaw. Hindi tatalab dahil ang kaaway ay nakabantay upang ang taong target natin ay bibigyan niya ng kung ano-anong dahilan para hindi makumbinsi. Pero kung ating pinagpipray, hahawiin ng Panginoon ang lahat ng sagabal, gagawa siya ng kaparaanan upang ang ihahatid nating pag-ibig ng Diyos at padama sa kanila ay makakarating ng maayos at sila ay mamumulat ngayon sa katotohanan. Challenge po. 3, pag-pray natin. Amen po ba? May naisip na kayo. No? Pag-pray muna. Subukan natin pag-pray ng 2 buwan. No? Kaibiganin natin, huwag muna nating sharean.
Pero pag naramdaman natin pwede na, saka natin sharean sila ng gospel. Kung hindi nyo alam paano sharean ng gospel, ay pwede pa kayong mag-enroll, humabol sa class 101 mamaya. Pwede pa. I-open natin siguro hanggang next week na pwede pang humabol. At mag-e-effort na lang kami para tawag doon, i-review at bigyan sila ng para makahabol. So, nakita natin yung mga example ng Panginoon. At ang nais niya, yun din ang gawin natin. Dahil tayo'y binigyan ng Panginoon ng isang gawain or ministry. The ministry of reconciliation. In 2 Corinthians chapter 5, verse 18 and 20. Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. So unang-una, tayo'y na-reconcile. Ibig sabihin, tayo'y ibinalik niya sa Kanya. Pinagkasundo. Reconciliation. Pinagkasundo tayo. Dahil doon sa verse natin, unang binasa, tayo dati ay makasalanan. Tayo dati ay kaaway ng Diyos. Ngunit tayo pinagkasundo sa pamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Siya ay banal, tayo makasalanan, hindi pwedeng magkasundo. Ngunit sa pamagitan ng Panginoon Hesukristo, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, tinubos, nilinis tayo, at tayo ngayon ay pwede nang ipagkasundo sa banal, sa ating kabanal-banalang Ama. Then, sa verse 20, therefore we are ambassadors for Christ. As though we are pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So ano sabi sa verse 20? We are ambassadors for Christ. Ano bang ibig sabihin ng ambassador? Tayo nagre-represent sa Diyos. Nire-represent natin sila. Dinadala natin ang Lord sa kanila. Pinakikilala natin ang Lord sa kanila. Tulad ng ambassadors natin, no? Ambassador natin sa ibang bansa. Nire-represent nila ang Pilipinas. So, ganun din tayo. At maging tayo, habang nire-represent natin sila sa ating Panginoon, ay tayo ay binigyan ng Ministry of Reconciliation upang abutin sila. At sila ay madala muli, may balik muli sa ating Diyos. So, mga kapatid, ito yung kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino man, sabi sa John 3:16, walang pinipili, sino man ang tumanggap sa Kanya at manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang tumanggi, sino mang umayaw, wala na tayong sagutin doon. Sa Ezekiel, ang bili ng Panginoon, maging watchman tayo. Sabihin natin sa mga tao ang panganib. Kung hindi natin paparating sa kanila may panganib na darating, sisingilin sa atin ang kanilang mga dugo. So, ang panganib para sa mga taong hindi pa nakakaalam ng kaligtasan ay mapupunta sila sa kapahamakan. Ngunit kung hindi natin sila bibigyan ng warning o paalala, sisingilin sa atin ng Lord. Bakit hindi mo nasiran si ganito? May pagkakataon ka naman. No? So, wag po tayong mangamba. Dahil kung nais natin ang Lord ang siyang magbibigay ng kaparaanan. Sasamahan tayo, i-equip tayo, kaya nga meron tayong training para i-equip tayo paano natin magagawa ang mga bagay na ito, no? Sa tulong at biyaya ng Panginoon. So this is loving others. Mahalin yung mga nasa labas at dalhin sila sa loob, sa kampo ng ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin.
Aming Diyos na dakila, maraming salamat. Una sa lahat, minahal mo kami. Nung kami ay wala pang kakayanan, kami masama, kami kaaway mo pa. Ngunit hindi napigilan ang dakilang pag-ibig mo na abutin kami. At binago kami, Panginoon. At maranasan namin ang biyaya mo, maranasan namin ang kabutihan mo, ang kaligtasan, Lord, ang kagalakan, Panginoon, sa kabila ng lahat ng anumang nangyayari, may kapayapaan sa puso namin. Dahil hawak mo ang buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, narito kami, handa sa lahat mong ipagagawa. Maski Lord, yung mga taong nais namin dalhin sa iyo, tulungan mo kami, Panginoon. Lagay mo sa puso namin ang kahabagang tulad ng kahabagan mo, na makita namin ang kalalagayan ng mga taong hindi na nananampalataya o wala pa sa pananampalataya. Mapapahamak sila kung hindi namin sila sisyaran ng gospel. Kami pinili mo, kami niligtas mo, na ang layunin ay maabot din, Panginoon, ang mga taong naliligaw. Salamat. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, pagpalain mo, Panginoon, ang buhay namin, Lord God, lahat ng pangangailangan, patuloy naming iniasa sa iyo. Dahil, Lord, alam mo, Panginoon, ang laman naming puso ang pangangailangan ng lahat, O Diyos. At nais lamang namin, Panginoon, na ikaw ay mapurihan namin, masunod namin. Salamat, Ama, sa ngalan ni Jesus.